Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Si Kaam Kemon. Ako po si PFC Al-Mahasim. Ang kauna-unahang yakan female soldier ng 11th Infantry Alakdan Division at kasalukuyang nagsisilbihan dito sa lalawigan ng Basilan. Ngayong araw po, gusto ko lang po i-share sa inyo na ang Basilan po ay isang lugar din ng mga Muslim, which is yung Yakan, ang unang pangkat po ng Muslim na nandito nakatira sa Basilan. So ang Yakan po ay katulad din ng mga Tausug. May mga kultura din po kaming magkakapareho, meron po hindi. Pero yung sa amin po, iba po yung dialect namin. So yung dialect namin pwede siyang maihawig sa Badyaw o Sama. Unlike sa Tausug, magkaiba po talaga kami ng dialect. So dito po sa Basilan, sa ngayon po, okay na po ang Basilan. Unlike dati, as a female soldier po na Yakan, ako po yung unang Yakan na sundalo. So masasabi ko dati na ang hirap po ng pamumuhay dito kasi po magulo po yung Basilan. May time po na bata pa ako noon, may naririnig po akong putukan. Pero hindi ko po alam na kung ano yon kasi bata pa po ako tsaka wala po akong knowledge kung ano talaga yung sundalo. So lately, habang nag-aaral po ako, ganyan natutunan ko po kung ano po. So nag-apply po ako. Una po ako nag-apply sa Pagadian po, 1st Division. So naka-experience po ako doon na parang hindi talaga kami kilala na Basileño. So tinanong po ako, taga saan ako, taga Basilan. So yun, natakot po yung mga tao doon kasi yung alam nila is puro Abu Sayyaf po yung nandito at puro gulo. So yun po yung pagkakakilala sa aming mga Basileño. Pero ito po ako ngayon, nagsasalita po. So ko lang po na peaceful po yung, di naman po ma-declare na peaceful pero paunti-unti po namin na itataguyod na maging peaceful yung Basilan para unti-unti nyo po kami makilala bilang Yakan dito. At kung kami pong mga Yakan, may mga kanya-kanya po kami, may mga kultura po kami, like nagse-celebrate din po kami dito ng founding anniversary. May mga ganyan po kami tuwing 29 June. Sineselebrate po namin, may mga cultural dances po kami, cultural street dance. Yan ipapakita po namin sa street dance kung ano talaga yung kwento ng Basilan, kung sino yung founder namin. May mga ganyan din po kami, may mga tourist spots po kami, may mga delicacy, ganyan po. So, hindi lang po kami masyadong nakikilala kasi konti pa lang po yung mga turista na dumadalaw dahil sa critical area natin. So, ngayon po, paunti-unti na namin kiniklear at nag-declare na din na nakaraan lang ng ASG free. So sana magtuloy-tuloy po itong Basilan at makilala po ng buong mundo. Sige nga, Alma, ano yung naging buhay mo? Kasi bakit ikaw ang kauna-unahan na Yakan female soldier ng 11th 11th Infantry Division? Bakit yung normal, di ba ang dami namang mga bata dito, di ba? Kababaihan. Pero bakit hindi masyadong attractive sa kanila yung maging magsundalo? Yes po. Actually, kulang po yung nag-a-apply na sundalo lalo na po sa babae. Kasi iba po yung pagkilala nila sa sundalo dati. Pag nakakakita sila ng sundalo, bakbakan yung naiisip nila. So pag nakakita din sila ng mga tangke na naka-standby sa mga area na nakikita din nila, ang tingin nila talaga sa sundalo is nanggegera talaga. So, yung ibang female na nag-a-apply sa police, Coast Guard, Navy, yan, marami po sila dyan. Pero nung pagsundalo, sir, konti lang po talaga din. Ako po yung unang Yakan na female soldier. So, ina-encourage ko po na yung gustong magsundalo po, lalo na yung female na Yakan, pwede po. Ito po ako, makikita nyo ako na Yakan Pride po. Andito po ako. Pagmamalaki po natin yung ribbon natin para sa kapayapaan ng Basilan po. Alma, pwede bang ikwento mo ano yung mga pag-uugali ng Yakan? Kasi yung Tausug, kilalang kilala yan na yan nga, matapang,
talagang hindi umaatras. Maranaw, pag nakilala sila ng mga negosyante ng mga Muslim, ang yakan kasi hindi masyadong kilalang kilala. So pwede bang ano yung mga pag-uugali ng normal na yakan na babae o lalaki man? Yung pag-uugali talaga ng normal na yakan, actually pareho lang po, matapang po. Pero tahimik lang po yan. Kung may problema yung tahimik lang po yan. Pero kung sasabihin po natin na kung mga sir, tahimik lang siya pero bigla-bigla lang yan po umaatake. So, iba po talaga yung ugali ng yakan. Although, mabait po. Yun lang. Sige nga, ano yung kakaiba talaga na magandang marinig din ng lahat na anong kakaiba sa yakan? Culture. Kasi dito kasi sa Basilan, di ba? Hindi lang naman kayong nauna, pero may mga Tausug na rin dito, may Maranao, may Badyaw. Pero kayo kasi, na may mga pumapasok na may daming Kristiyano rito, Yes, di ba? So, ibang lugar like Lanao, Sulu, hindi ganun kadami yung Kristiyano. Pero kayo kasi mas kayo, tinotolerate nyo na may mga dumating na iba-ibang Yes, yung mga ibang lingwahe. Sige, ikwento mo nga yung gano'n na okay lang sa inyo, di ba? Yes, sir. Ikwento mo nga. Dito sa Basilan, nandito na yung mga Chabacano, Bisaya, Tausug. Hindi naman po na pinagbabawalan ng mga yakan kahit na teritoryo ito ng yakan kasi bukal po yung loob nila na mang-welcome sa ibang tribo as long as na nagre-respetuhan po. Yun po talaga yung gusto ng mga yakan. Gusto nila yung respetado, disiplinado para sa isa't isa. Ganun ba? Yung paano mo masabi na yun yung ano ng yakan? Yung nire-respeto kayo, kasi medyo lang kayo medyo kalmado lang di ba? Hindi yung... Yes, sir. Kung titingnan po, kalmado po, sir, pero yun nga po kaya nga po nasabi ko kanina na tahimik lang yan sila, pero palagi yan nag-o-observe, unlike sa Tausug na pinapakita yung tapang, yung galing, yung sayakan po, tahimik lang po talaga yan, talaga, sir, dito. Ang yakan? Yes, sir, tahimik lang po siya. May mga kultura ba yung di ba, Muslim naman lahat, pero meron bang kakaibang kultura ang yakan na sa pag-respect sa, di ba, sa Islam o sa iba-ibang mga dito na kakaiba sa Sulu? Galing ka rin kasi yung Sulu di ba? Yes, sir. Actually, sir, halos pareho lang po, sir. Ang mostly na pinagkaiba yung dialect lang talaga, pero yung paniniwala, yung culture, pare-pareho po, sir. Sige. Magkwento ka nga ano yung mga introduction na ito. Ano yung mga bawal gawin na kunyari may ma-assign na sundalo dito. Yes, sir. Na galing Luzon. Yes, di ba? Itong 45th IB nyo, karamihan yan, yes, galing North Ano yung mga normally na bawal gawin ng hindi lang naman sundalo, yes, yung isang bagong dating dito, yes, para irespeto yung kultura? Pag naman may bagong dating po dito o dayo, mapasundalo man o civilian, unang-una po gawin, huwag po tayong basta-basta pumasok sa kanilang teritoryo, lalo na't hindi po natin sila kilala at hindi po tayo kilala. Mainam na mas mabuti na may koordinasyon po tayo sa kanila kasi hindi sila nag-iisip din kung kakampi ba yung dayo o hindi. Yun po yung mga iniiwasan nila dito. Anong sabihin ng kakampi yun? Basta sa kanila, may teritoryo sila, papasok ka, kailangan mo ng koordinasyon. Lalo na pag bagong mukha, sir, yan, alam po nila kung may bagong mukha dito. Yan. Sundalo man o hindi? Yes, sir. Sundalo o hindi. Example nga. Kunyari, pupunta tayo, ayan, sa likod mo. Ito kasi, sige, ikwento mo ano yung mga bayan yan, para mas maano mo. Ayan. Nasa likod ni Alma, ang bayan. Sige. Dito po yung Tumahubong. Okay. Tumahubong, doon po yung Sumisip. Then, may Basilan Peak po kami. Ito po, yung natatabunan ng fogs. Then, doon naman po sa kaliwa ko is yung Lamitan. Yung Lamitan Port, doon po nakikita po natin yung dagat pag maliwanag po yung view natin. Yan. Ito. Yung nasa likod mo? Ito po yung Basilan Peak na Basilan tinatawag. Peak. Yung bayan?
Ito po yung Ungkayapukan Bay. Ungkayapukan. Yes, sir. Ungkayapukan. Pag dito po sa kaliwa, sa may baba lang, is tipo-tipo proper po. Okay. Yes po. Kasi dati tipo-tipo lang lahat yan. Tapos, naging bayan na yung Ungkayapukan, naging bayan din yung Albarca. Yes, Galing sir. tipo-tipo lahat. Yes, sir. Pero, yan, Basilan Peak, kasi halos, mamaya siguro pag uminit, mawawala yung Pugs, pero yan si Basilan Peak. Yes, sir. Kitang-kita po yan. Yan, sige. Example, pupunta tayo dyan sa likod mo, sa isang barangay ng UP. Yan, UP, sir. Ungkayapukan. Yes. Ano yung tamang gawin ng isang sundalo or dayo man dyan kung pupunta ka sa isang barangay o sitio na medyo liblib ng kaunti? Yan, sa likod mo. Yes, sir. Ay, yung una po natin gawin dyan, mag-coordinate po tayo. Kung pupunta po tayo sa isang barangay na liblib or critical area, i-coordinate po natin yung barangay captain dyan, mga barangay kagawad. Kung pupunta tayo sa munisipyo o gusto natin mag-tour or may sadya talaga tayo, pwede natin coordinate yung LGUs or yung sa munisipyo mismo kasi hindi po basta-basta ang pumasok sa isang lugar. Lalo na kung yung sinasabi nila na MI community. So, pag pumasok ka doon ng walang koordinasyon at baka ikakapahamak mo pa. So, mas mabuti na may coordination ka sa kanila at sila din yung mismong mag-guide sa'yo papunta doon kung saan mo gusto, sir. Yung normal na household ng Yakan, example, ano yung mga bawal na bawal mong gawin? Of course, yung mosque, bawal pumasok dyan Yes, basta-basta. Ano pa yung mga bawal gawin? Kasi magkakaiba eh. Maranao, medyo iba yung kanilang mga bawal doon. Dito, ano yung mga bawal? Para lang sa kaalaman din na ating mga, actually, mga sundalo na pupunta dito o ibang sibilyan na pupunta rito. Ay, yung bawal dito, unahin ko po yung sa pananamit, katulad din sa Sulu, bawal yung mga maiikli na shorts para sa female. So, bawal din yun, bawal yung mga sexy dito kasi nasa Muslim area, mababiolate yung cultural sensitivity. Then, pag regarding sa mga babae, di ka po pwede na basta-basta lumapit dyan. Kasi iba po yung mga usapan dito pag babae na yung ginalaw po dito or nilapitan kasi masyadong stricto po. Yun nga lang, di lang po nakikilala, hindi lang po talaga nila naririnig, pero yun po yung totoo. Pag sa ano naman po, yung mga call time prayer. Example mo na yung sa mga, lalo na sa babae. Ano yung mga, alam natin napaka-stricto, pero example nga, example. Example po nun is, pag may nakita kayong babae, then nilapit-lapitan nyo, biniribiro nyo, kasi sanay kayong magbiro sa ibang babae, then biniro nyo yan, alam nyong tahimik lang yan, pero once na nakapagsumbong sa mga pamilya, mahirap na po yan kasi aatak po talaga yung mga pamilya niyan. So may chance na makakasuhan kayo, okay lang kung makasuhan, yung problema is baka susundan kayo, yun doon nabubuo yung RIDO settlement. Yung RIDO din dito. Okay. Kasi kahit na simpleng pagsasalita lang na ano, 'di ba, yung kakwentuhan mo ng Yes, sir. Pag hindi po siya komportable na sa'yo, sir. Huwag talaga. Hindi pwede, sir. Pang dayo yon. Pero meron din ba yung yakan to yakan na ganun? Meron po, sir. Ikwento mo nga yung ganun. Yung papunta na sa RIDO at ano ba yung RIDO? Ikwento mo nga yan. Yes, sir. Yung mga ganyang instances, yung mga ganyang kaso, yung nagbibiroan, minsan nagkakaalitan na, yung alitan na pupunta sa RIDO. Yung RIDO, ito naman talaga yung walang katapusang away, walang katapusang gera ng both family, both sides. Ito yung parang ubusan nila ng lahi. So, aatak yung isa, then babawi na naman yung isang family. So, pag yun yung mahirap din sa isang RIDO. Ito, katulad dito ngayon sa batalyon nyo, kasama kayo sa pag-resolve ng mga RIDO di ba? Yes, sir. In fact nga, bukas may RIDO settlement Meron. sa brigade Meron po. Ikwento mo nga kung minsan gaano kabigat yung isang RIDO at bakit kailangan yung military kasama sa pag-resolve ng RIDO? Yes, sir. Kailangan po talaga kasama yung military
sa pag-resolve ng rido kasi mahirap po yan kasi buong pamilya po yung uma-attend dyan. Hindi lang po yung mismo involved sa conflict, hindi lang mismo yung suspect or yung victim. Lahat yan sila, magdadala yan ng mga armas nila, hindi maiwasan na magdala talaga po sila ng mga armas so kailangan ng military para maiwasan po yung mga kaguluhan na pwedeng maganap during rido settlement, sir. Ikwento mo nga yung marami kayong dinadaanan na rido dito pero huwag mong banggitin specific na pangalan ng mga pamilya, huwag ka magbanggit ng mga lugar. Pero normally, ano yung mga class, yung mga cause ng rido? Ano yung mga, bakit nagkakarido? Yes, sir. Yung na-experience ko po, yung cause talaga ng rido dyan, lupa, teritoryo po. Yan po, napag-aagawan po yan nila, mga teritoryo. Then, yung mga away pa po dati ng mga family nila na binuhay po nila. Yun na yun yung ano mo? Yung most experience. Babae. Nagtatanan, ganun. May ganun ba? Ibang solve po, ibang cases po. Hindi rido yun? Hindi, sir. Yes, sir. Yung rido doon sa pag may asawa yung babae tapos sumama sa ibang lahat. Pero yung tanan, sir, ano? Bawal. Hindi yun part ng rido, sir. Pero kung magtanan, pwede. Pag tanan naman, sir, kailangan talaga, sir, na masolve nila kasal kasi kahihiyan din ng family yun, sir. Dito ba ever may kinakasal na? Dito kasi pwede yung Muslim to Muslim, di ba? Yes. Maranao to Yakan, Tausug to Yakan. Meron din ba dito nangyayari na Christian to Yakan? Meron na po, sir. Sa ngayon, sir. Meron na rin? Yes, sir. Hindi yan bawal? O hindi yan, basta hindi yan... Ngayon po, sir, meron na po. Pero kung kami yung nasa family po talaga namin yan, sir. Nasa family namin yung last decision. Pag yung sinunod talaga na yung maka-traditional, sir, bawal po, sir. Yes. Ano mga sarap na pagkain ng Yakan? May chola itom kasi Tausug no? Yes, gusto ko chola itom eh. Ano yung mga pagkain nyo rito? Yung mga delicacies na naman namin, sir, is yung panyalam, isja. Yan, meron po kami dyan sa market na bebenta. Then sa amin po, yung siagol. Yun po yung masarap siagol. Ano yun? Nyug? Yung pagi, sir, na ginigisa tapos nilalagyan ng maraming turmeric tapos tuyo. Yun yung kinakain din. Pagi? Pagi, sir, yung pagi. Oh, pagi. Oh. Yes, sir. Then, pinapartneran yun ng puto, yung kamanting, sir. Ah, okay Yes, sir. Kasi ang Bicolano, pagi, yung kinunot, pero ginagataan. Dito, turmeric yun nilalagay. Turmeric, sir, ginigisa sa tuyong sir. Tuyo lang siya, sir. Tapos isasawsaw lang yung puto. Okay. Bilang isang babaeng Yakan sa Army ngayon, Philippine Army, anong experiences mo? Anong happiness mo ngayon? Anong fulfilled ka ba na nagsisilbi ka sa bayan? Yes, sir. Actually, happy po ako na naging sundalo ako. Nakaka-proud din na may Yakan ng sundalong babae, lalo na sa babae kasi wala pa halos na nag-a-apply na Yakan. Kung lalaki po, meron na. Nakaka-proud po talaga na magsilbihan sa sundalo, nakakatulong, tsaka naiba po yung nababago po yung pananaw nila sa sundalo na, uy, may babae, may katribo tayo na sundalo na pala. So, at the same time, nalales yung parang maling tingin nila sa sundalo. Sige nga, explain mo nga, ano yung suot mo, at saka ano yung abaya. Para at least nakakakita sila dito, di ba? Yan yung mga suot nyo dito. Yes, explain mo nga yung normal na suot ng babae na Muslim. Yung normal na suot po dito ng babaeng Muslim, is yung pinaka number 1 po is yung mata lang yung nakikita, nakanikab po siya. Yung tawag po sa kanila is mastura. So naka-gloves po sila, wala kang makikita sa kanila kundi yung mata lang nila. So hindi po nila yun pwede tanggalin or while eating, kahit kumakain di po nila pwedeng tanggalin yon. Kahit sa loob ng bahay,
kung naman nakapag-asawa na siya, ang pwede lang makakita sa kanya is yung asawa niya mismo sa loob ng kwarto. Pero kung lalabas po, magsusuot po yun ulit. Kahit yung parents nila, hindi po yan nakakakita talaga. Then ito pong suot ko, ito po yung tinatawag na turong. Turong, then hijab po. Yung hijab, yung iniikot po siya pag ganon. So same lang din po sa ibang tribo, Tausug, may hijab kami. Then yun lang po dito, yun po yung common is yung nakamastura sila. So minsan di nyo sila makikilala sa isang school, madami sila. Kasi mata lang yung nakikita. So yun po. Okay din sir. Sige, mag-encourage ka. Kasi sabi mo kanina, marami ng female na yakan sa PNP, sa Coast Guard, Yes. pero sa Army. Bakit kaya, no? Sige, mag-encourage ka na, no? Ine-encourage ko po yung gustong magsundalo na female. Yakan po yakan. Mag-apply po kayo para dumami po tayo dito. At para hindi lang po ako yung mag-isang yakan, para may pagmalaki po natin na kung kaya din nila, kaya din natin na maging sundalo tayo kahit po yakan tayo. Nang sa ganun, unti-unti tayong makilala. Thanks, Alma. Thank you, sir. Good luck sa'yo. Sir.